Diaz, Nicaloy Yulo, Ira Villegas, Nesty Petesio, EJ Ubiena, Alex Iala, ang Paralympia natin na sina Gerald Mangliwan, Sandy Asusano, Angel May Otong, at Ernie Gawilan. Sama na rin natin yung bago nating kampiyon, si PNP Chief Nick Torres. Consumer sa buong bansa ang kasalukuyang naapektuhan. Nakita ko na ang report. Kaya't ginagawa ng luwa ngayon ang mga mabisang hakbang laban sa palpak na serbisyo ng mga water district at kanilang mga joint venture partners. Titiyakin ng luwa na may lalagay na sa ayos ang serbisyo ng tubig ng milyong-milyong nating mga kababayan at gawin mas abot kaya naman ang presyo. Higit sa lahat, titiyakin natin mapapanagot ang mga nagpabaya at nagkulang sa mahalagang serbisyong publiko na ito. Malinaw sa atin ang tumambad na realidad tungkol sa ating mga kabataan ngayon. Ang kakulangan sa kaalaman at sa kakayahan, lalo na sa matematika, sa agham, sa pagbabasa at sa wastong pag-unawa. Ang mga nagda-drop out at mga hindi nakakapagtapos sa junior o senior high school. Ang kalahating milyong bata na nagbabanat na ng buto. Kung tayo ay nagpupundar ng malaki para sa infrastruktura, mas malaki pa ang ipupundar natin para sa ating mga mamamayan. Ito ang pangunahing polisiya natin hanggang matapos ang administrasyon. Puspusan nating inaayos at pinapaganda ang ating sistema ng edukasyon. Sa lahat ng mga pinahahalagahan ng administrasyon, ito pa rin ang nasa rurok. Ngayong taon, sinimulan na natin ang Academic Recovery and Accessible Learning o ARAL program. At pinalalakas din natin ang Early Childhood Care and Development na hango. Ito ay hango sa dalawang mahahalagang batas na ipinasa ninyo dito sa Kongreso. Maraming mag-aaral ang nakakaranas ng bullying o kaya ay nagdi-depress. Binabantayan din natin ang mental health ng ating kabataan. Magdadagdag tayo ng mga school counselor na magsisilbing sanggunian at gabay nila. Naglaan tayo ng 1 bilyon para makapagtayo ng mahigit 300 barangay child development center at bulilit center sa buong bansa. At ang pinaka-priority ay yung mga nangangailangan na puok na malalayo. At pauna lamang yan, unti-unti nating tutugunan ang matinding kakulangan sa daycare center na nabinbin mula pa noong 1990. Pinaspasan na natin ang pagpabakuna ng mga bata. Sa DOH, kumpletuhin na natin ang bakuna para matapos na sa lalong madaling panahon na kumpleto na lahat ng ating mga anak ay nabakunahan na. Sa ilalim naman ng bagong lunsad na Yakap Caravan, matitignan na ang kondisyon ng kalusugan hindi lamang ng mga mag-aaral, kung hindi pati na ang mga guro. Mabibigyan sila ng libreng medical check-up, libreng lab test tulad ng cancer screening at libre na gamot. Sa nakaraang 3 taon, halos 22,000 silid-aralan ang nabuksan na. Hihigitan pa natin ito dahil talagang nakakaawa ang ating mga mag-aaral. Hindi na natin dapat nabibitin ang oras nila
sa klase dahil sa kakulangan ng classroom. Katuwang ng pribadong sektor, sisikapin nating madadagdagan pa ng 40,000 silid-aralan bago matapos itong administrasyon. Maglalaan tayo ng sapat na pondo para rito. Alang-alang sa mga ating mag-aaral, hihilingin ko ang buong suporta ng ating Kongreso. Naging matagumpay ang isinagawang tutoring at remedial program para sa mga mag-aaral nitong nakalipas na taon at itong summer break. Palalawakin pa natin ito. At maraming salamat sa mga guro at lalo na sa mga ate at kuya na nag-volunteer na tinulungan ang mga maliliit para mas maganda ang resulta nila sa kanilang eskwela. Sa DOLE at sa DSWD, ipagpatuloy pa ninyo ang mga ganitong klaseng internship at pre-employment program para sa ating estudyante sa kolehiyo. Malaking tulong ito sa kanila habang sila ay nag-aaral. Malaking tulong ito sa bansa. Ngayon, nagdaratingan na ang mga laptop na laan para sa bawat guro sa public school. Tiniyak natin na walang anomalya sa pagbili ng mga laptop na ito. Nakahanda na ang mga high-tech at digital na mga materyales, mga smart TV, libreng Wi-Fi at libreng load sa bayanihan SIM card. Dahil dito, handa na rin ang ating mga estudyante para makasabay sa makabagong paraan ng pag-aaral sa makabagong mundo. Ang pinakamahalaga sa sistema ng edukasyon ay ang ating mga mahal na guro. Asahan po ninyo na hindi gagawing sukatan ng galing ninyo o ng performance ninyo ang dami lamang ng estudyante na inyong ipinapasa, kundi ang dami ng mag-aaral na inyong pinapahusay at pinapataas ang ambisyon sa buhay. Gawin ninyo ang lahat na makakaya upang hindi na uli magkaroon ng backlog sa plaka. Dahil kailangan bumawi sa publiko, tiyakin din ninyo na may lalabas na ang rehistro at ang plaka ng bagong sasakyan sa loob ng naipangako ninyong 3 araw. Ang kapayapaan ay mahalagang pundasyon ng bagong Pilipinas. Kaya pinapatatag natin ito kasabay ng ating pag-unlad. Patuloy tayo sa pagpapatibay ng ating kapulisan at sandatahang lakas. Ang mga armamento, sasakyan, pandigma at sandata ng ating kapulisan at sandatahang lakas ay patuloy na dadagdagan angkop sa layuning modernisasyon at komprehensibong pagtanggol ng ating kapuluhan. Ang libo-libong mga nag-alsa dati laban sa pamahalaan, nagbagong buhay na at nagbabalik loob na. Tinataguyod natin kasama ang kanilang pamilya. Katuwang ang pribadong sektor, pinapaunlad din natin ang kanilang pamayanan at naglalatag tayo ng mga daan, patubig at marangal na hanap buhay. Bukod sa programang panghanap buhay, nagpagawa tayo ng mga health station, mga silid-aralan, mga water system, street light, na ngayon napapakinabangan ng mahigit 13 milyong Pilipino na ngayon ligtas na mula sa kaguluhan. At sa wakas, wala na ring nalalabing grupong gerilya sa bansa. Titiyakin ng pamahalaan na wala na mabubuo muli. Magkakasangga ngayon ang AFP, PNP at mga dating rebelde sa pagpapanatili ng kaayusan at kapayapaan sa BARM. Kaya naman, ang lipunan natin ngayon ay mas mapayapa, mas mapangalaga rin sa karapatang pantao, anuman ang edad, kasarian, kondisyon o pangkat. Ngunit,
Kahit pa sinasabing bumababa ang antas ng krimen sa bansa, walang ibang magpapalubag ng pangamba at pagkabahala lalo na sa ating mga biktima mismo ng kriminalidad. Kaya ang puwersa ng ating kapulisan ay nagbabantay at rumoronda na para nararamdaman ng taong bayan. Sila ay riresponde sa tawag ng tungkulin sa loob lamang ng 5 minuto. Nagtutulungan ang buong pamahalaan para lutasin ang mga kaso ng mga nawawala dahil sa walang pakundangang kagagawan ng mga sindikato sa likod ng madilim na mundo ng mga sabungan. Hahabulin at pananagutin natin ang mga utak at mga sangkot, civilian man o opisyal. Kahit malakas, mabigat o mayaman, hindi sila mangingimabaw sa batas. Higit sa lahat, ipararamdam natin sa mga salarin ang bigat ng parusa sa karumaldumal na krimen ng mga ito. Sa mga isinagawang pagsakote sa mga bodega at laboratorio at takang pagpasok, halos 83 bilyong pisong halaga ng droga ang nakumpiska na. Kamakailan lamang, may mga malalaking kargamento na nagkakahalaga ng bilyon-bilyon na nasabat natin sa Zambales, sa Pangasinan, sa Cagayan, Tondo, Muntinlupa, Ilocos Sur, Ilocos Norte, Cebu, Batangas, Rizal at Cavite. Noong isang buwan, personal kong sinaksihan ang pagsira ng halos 1.5 tonelada ng shabu at iba't ibang klase pa ng iligal na droga. Sa lahat ng mga operasyon na ito, mahigit 153,000 ang naaresto. Mahigit 9,000 at 600 sa kanila ay high-value target. Ang pinakamasaklap, mahigit 677 sa kanila ay kawani ng pamahalaan. Mahigit 100 ay halal na opisyal. Mahigit 50 ay pulis. Sa 3 taon lamang, halos mapantayan na ang kabuuang huli ng nakaraang administrasyon. Sa kabila ng mga ito, tila nagbabalikan daw ang mga pusher. Kaya patuloy ang ating mga operasyon laban sa mga drug dealer, sila man ay big time o small time. Ngayon, masasabi natin na mataas na ang tingin ng buong mundo sa Pilipinas. Dahil maayos, patas at mahinahon tayong nakikitungo sa iba't ibang mga bansa. Tumutupad din tayo sa ating mga kasundahan sa ating kapayapaan at soberanya. Mas maigting ngayon ang ating paghahanda, pagmamatsyag at pagtatanggol sa ating sarili. Ganun pa man, tayo pa rin ay nagtitimpi at nananatiling nagpapasensya, lalo na sa pagtanod sa ating buong kapuluan at sa pangangalaga sa ating interes. Subalit ngayon, mas pataas pa ang ating kumpiyansa dahil mas marami na tayong mga kasangga na magiging kabalikat natin sa oras ng matinding pangangailangan. Then as now, our foreign policy remains the same. The Philippines is a friend to all. The Philippines is an enemy to none. That will be our main focus as we, the Philippines, host the ASEAN Summit in 2026. Para sa ating mga Pilipino, malayo man, malapit din, kasing sidhi ang paglingap natin sa ating mga kababayang nasa ibang bansa, lalo na ang nasa panganib at nagdadaan sa matinding pagsubok. Hindi po biro at sadyang mapanganib ang hanap buhay ng ating tripulante. Ang trahedya na sinapit nila sa kamay ng mga rebeldeng Houthi ay isang halimbawa. Matapos ang mahigit 4 na araw, ang mga kababayan nating nang binihag ng rebeldeng Houthi ay pinalaya na rin, dala ng ating pakikipagtulungan sa Sultanate of Oman. Gayon din, dahil sa ating masigasig ng pakikipag-ugnayan, sa loob ng 3 taon,
nagawa ng kapatawaran ang mahigit 600 kababayan nating nahatulan dahil sa sari-saring paglabag sa batas sa ibang bansa, lalo na sa UAE, sa Qatar, sa Bahrain, at sa iba pa. And so, for their crucial and most beneficent sovereign intervention, I personally convey the entire nation's sincerest gratitude to the Sultanate of Oman, the United Arab Emirates, the State of Qatar, the Kingdom of Bahrain, the State of Kuwait, and to all the leaders of various countries that have granted clemency and have shown kindness to our beleaguered compatriots. Maraming salamat po. Thank you very, very much. Masigasig din ang ating paghahanda at pagmamatyag laban sa banta ng sakuna at kalamidad, lalo na sa bagong normal at nagbabagong klima na nagbubugso na panahon. Ngayong Hulyo, 4 na bagyo na ang dumaan sa atin. Sabi ng Pag-asa, mga 12 pa ang nagbabantang papasok sa bansa hanggang Disyembre. Sa 24 nating aktibong bulkan sa bansa, 4 ang kasalukuyang nag-aalboroto, lalo na ang Canloon sa Negros. Hindi tayo dapat tumigil sa ating mga ginagawang paghahanda dahil ang banta ay patuloy na naririyan. Dapat ay maging likas at automatic na ang mga wastong gawi sa tuwing may sakuna. Dahil sunod-sunod ang mga sakuna. Lalo na ang bagyo, mahalagang itanim ang prinsipyo na continuous improvement kung saan tayo ay natututo sa palaging humuhusay at sa bawat karanasan. Nareremedyohan kung saan tayo nagkulang at saan natin dapat galingan pa. Kasama ng mga mahalagang infrastruktura, dadagdagan pa natin ang mga makabagong evacuation center ng ating naipatayo na. Hindi na dapat pang gamitin bilang evacuation center ang ating mga paaralan. Ginagamit na natin ngayon ang mga makabagong teknolohiya lalo na sa maaga at mabisang prediksyon. Mga Doppler radar, broadband seismic station, landslide sensor system ng Pag-asa at saka fieldbox sa iba't ibang lugar sa bansa. Sa epektibong pagsasaklolo, nakakatulong ang mga mobile command and control vehicle ng DOST na ipinamahagi natin sa 11 LGU sa buong bansa. Sa ating mga kababayan, hindi magtatagumpay ang anumang paghahanda natin kung wala ang tulong po ninyo. Hiling din namin ang inyong kooperasyon, inyong disiplina, pagmamatsyag at bayanihan bilang responsableng mamamayan. Kooperasyon sa mga malawakang ensayo, pagsunod sa mga babala at tagubilin, tulad ng agarang paglikas at pag-iwas sa mga danger zone. Disiplina, lalo na sa wastong pagtapon ng basura. Pagmamatsyag sa bawat oras. Pagmamatsyag sa bawat oras, bawat araw. Lalo na kapag may nagbabadyang hagupit na panahon sa pag-alam sa malapit na evacuation center, pakikinig sa totoong balita at pagtatalima sa mga alituntunin ng pamahalaan. Higit sa lahat, bayanihan sa pagdadamayan at pagtutulungan, lalo na sa mga nasalanta nating kapwa. Mahirap man, kailangan natin itong gawin. Kailangan natin magsakripisyo upang masiguro na nailayo natin sa kapahamakan ng ating mamamayan dahil mahalaga ang bawat buhay ng Pilipino. Kamakailan lamang, nag-inspeksyon ako sa naging epekto ng habagat ng bagyong Krising, Dante at Emong. Kitang-kita ko na maraming proyekto para sa flood control ay palpak at gumuho. At yung iba, guni-guni lang. Huwag na po tayo magkunwari. Alam naman ng buong madla na nagkakarakit sa mga proyekto. Mga kickback, mga initiative, errata, SOP, for the boys.
Kaya sa mga nakikipagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan, mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Mahiya naman kayo sa mga kabahayan nating naanod o nalubog sa mga pagbaha. Mahiya naman kayo, lalo sa mga anak natin na magmamana sa mga utang na ginawa ninyo na binulsan nyo ng pera. Para hindi na maulit, so that this will not happen again. First, the DPWH will immediately submit to me a list of all flood control projects from every region that were started or completed in the last 3 years. Second, the Regional Project Monitoring Committee shall examine that list of projects and give a report on those that have been failures, those that were not finished, and those that are alleged to be ghost projects. And third, we will publish this list. Isa sa publiko natin ang listahang ito. Kaya ang publiko na saksi sa mga proyektong ito ay malayang suriin ang listahan at magbahagi ng kanilang nalalaman para makatulong sa ating investigasyon. At the same time, there will be an audit and performance review regarding these projects to check, to make sure, and to know how your money was spent. Sa mga susunod na buwan, makakasuhan ang lahat ng mga lalabas na may sala mula sa investigasyon, pati na ang mga kasabwat na kontratista sa buong bansa. Kailangan malaman ng taong bayan ang buong katotohanan. Kailangan may managot sa naging matinding pinsala at katiwalian. Therefore, for the 2026 national budget, I will return any proposed general appropriations bill that is not fully aligned with the national expenditure program. And further, I am willing to do this even if we end up with a reenacted budget. Hindi ko aaprubahan ang kahit anong budget na hindi alinsunod sa plano ng gobyerno para sa sambayanang Pilipino. Mga kababayan, sa paghantong natin sa kalahati ng termino ng administrasyon, susuong tayo sa susunod na 3 taon. Dala-dala sa aking puso ang mga leksyon na natutunan ko mismo mula sa inyo. Ito ang nagbibigay sa akin ng bago at pinag-iba yung gana sa trabaho, sigla sa serbisyo at dedikasyon sa Pilipino. Huwag nating hayaang malihis ang ating pagtuon at pagtahak sa landas ng kaunlaran dahil nasa abot tanaw na natin ito. Ito ang ating dapat na pagtulungan. Ito ang ating dapat na pinagtutunguhan. At kayang-kaya natin ito marating at maisakatuparan. Sa wika ng ating bayani, only he who, from whatever position he occupies,
whether high or low, strives for the greatest good possible for his fellow man, possesses true patriotism. Alam po natin sa ating puso kung ano ang tama, kung ano ang mali, kung ano ang mas mahalaga at mas makakabuti sa sarili, sa pamilya at sa ating bayan. Sa mga matitinding hamon na binabato at hinaharang ng ating mundo ngayon, nasa likod ninyo ang pamahalaan. At huwag tayong matakot. Huwag tayong titiklop. Huwag tayong mawawalan ng pag-asa. Dahil ang Pilipino ay likas na matapang, magaling, masipag, matibay, at mabuti. Mga kababayan, tayo ito. Tayo ang bagong Pilipino. Mabuhay po kayo at magandang gabi po sa inyo lahat.